Jed Tales presents Maid Sasha na makikilala ang businessman na ayaw sa babae? Love Story of Clara Mendoza and Sebastian Villarreal. Isinulat ni Aviona. Narrated by Miss Land. Isang babae na naman ang umiiyak ng dahil kay Sir. Nakakaloko talaga siya. Napangiwi si Clara nang makita ang isang luhaang babae na bumaba ng engrandeng hagdan at humahangos palabas ng bahay. Hawak niyang isang walis at dustpan habang pinapanood ang babae na makalabas na ng mansyon. Ano nangyari? Usisa ni Gemma. As usual, may umiiyak na naman na babae. Ayaw na ayaw talaga ni Sir sa mga babae, no? Bakla ba siya? Kuryosong tanong niya. Hoy, baka may makarinig sa'yo. Baliw ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Gemma. Wala naman ako sinasabing masama Saad niya at umirap. Ayaw na ayaw talaga ni Sir sa mga babae. Hindi ko rin alam kung bakit at ayaw ko rin ang malaman. Sabi ni Gemma. Bumuntong hininga siya. Kawawa yung mga babae sa kanya. Basta-basta na lang yung tinatabo yung mga iyon. Tumawa si Gemma at pinisil ang braso niya. Hay naku, Clara. Magtrabaho na lang tayo dahil mukhang parating ng dragon. Nagangat siya ng tingin at nakita si Sebastian na pinaglalaroan ng cellphone habang naglalakad. Nanlaki ang mga mata niya at kaagad na bumalik sa trabaho dahil baka mapansin na naman siya nito. Ito na ang kanyang buhay at sa loob ng 4 na taon, ang pagiging kasambahay niya ang bumuhay sa kanya at sa pamilya niya na nasa probinsya at kapwa mga tendera sa palengke. Pwedeng kumuha ng tubig? Tanong ni Sebastian. Natigilan siya at dahan-dahan na napatingin sa binata. Ako po ba, sir? May iba bang kasambahay bukod sa'yo? Sarkastikong tanong ni Sebastian. Okay po, sir. Sorry. Sa pagtalikod niya ay doon niya nilabas ang inis na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim at agad doon kumuha ng pitsyal at isang baso para salinan ng tubig. Mabilis siyang pumunta sa sala at naabutan si Sebastian na nakakipag-usap sa cellphone. Sir, ang tubig niyo po. Imporma niya. Wait a second. Binaba nito ang cellphone at nagtataka siyang tinignan. What is this? Bottled water ang gusto ko dahil dadalhin ko sa itaas. Tubig din naman po ito Ano po bang pinagkaiba? Nagtatakang tanong niya. Ano? Gulat na tanong ni Sebastian. Sinalin ko lang po sa baso. Sige, ibabalik ko po. Simpleng saad niya at kinuha ang pitsyel. Sino bang boss sa ating dalawa? Ikaw ba? Galit nitong tanong at tuluyan nang ibinaba ang cellphone. Ngumiwi siya. Siyempre, ikaw po. Bakit nakangatwiran ka pa? Tanong na naman ni Sebastian. Imbis na matakot siya sa binata ay parang natutuwa pa siya. Huminga siya ng malalim at nagkibit na lang ng balikat tsaka kumuha ng gusto nito at nang makabalik siya ay narinig na niya si Sebastian na nakikipagtawanan sa ka-video call nito na lalaki. I hate women. Sabi ni Sebastian. Di ka pa rin makamove on? Natatawang tanong ng lalaking kausap nito. Nakamove on na ako. Ayoko lang na may nababalitaan tungkol sa kanilang lahat. I hate them. Sabi ni Sebastian sa galit na boses. Sir, water? Singit niya sa usapan ng mga ito. Oh, sumipo lang ang lalaking kausap nito. Di mo sinabi na may maganda kang maid, Seb. Napatingin sa kanya ang binata kaya napakurap siya at agad na napaatras. Tiningnan niya ang lalaking kausap nito na kumaway sa kanya, kaya dahan-dahan din niyang itinaas ang kamay para kumuway. She's just our maid, Carlo. Sabi ni Sebastian. Walang dapat na ik-interes sa babaeng yan. Well, gusto ko makilalang maid mo. Nakangising sabi ni Carlo. Umismid si Sebastian at agad nang tumayo dala ang laptop. Ganyan na ba ang taste mo sa babae? What the hell? Nangiinsultong tumawa ang binata. Nangunot ang noon niya at agad na bumalik sa trabaho dahil hindi niya nagustuhan ang pag-uugali nito. Pagkatapos niya sa kanyang trabaho ay naisip niyang tumambay muna sa swimming pool habang iniisip ang sasahurin niya ngayong buwan. What are you doing here? Tanong ni Sebastian. Tapos na pong trabaho ko. Tumatambay lang po ako rito. Sagot niya at nanatili pa rin nakaupo. Really? Hindi ba dapat nasa dorm ka? Tanong nito. Kung ayaw mo pong makita ang babaeng katulad ko, pumikit ka po. Wala sa sarili niyang sagot habang pinaglalaroan ang daliri niya. What?
Gulat na tanong ng binata. Nanlalaki ang kanyang mga mata at napatakip sa kanyang bibig. Nagmamadali siyang tumayo at agad na hinarap ang binata, ngunit sa kanya ang biglaang pagharap ay kamuntikan pa siyang matumba, kaya't napahawak siya sa damit ni Sebastian. Napasingap siya, lalo na nang mahawakan nito ang likod niya at magdikit ang kanilang katawan. Ay, Diyos ko! Napasingap siya sa gulat. Ano nga? Mabilis siyang itinulak ni Sebastian at agad na nangunot ang noon nito. Sir, sorry. Natataranta na saad niya at napalunok. Sorry po. Kayo naman kasi. Nanahimik po ako rito. At kasalanan ko pa. Tila mapuputulan ng ugat ang binata dahil sa sinabi niya. Napalunok siya at napanguso. Sorry na nga po, sir. Nagkatinginan silang dalawa at hindi niya maintindihan kung bakit nakita niyang natigilan ito at napatitig sa kanya. Napakurap siya at napatingin din sa maganda nitong tsokolateng mga mata na ngayon ay pinagmamasdan siya. Sir, pukaw niya sa atensyon nito. Get out! Mariin itong sabi. Po? Tanong niya ulit habang nakatingin sa mga mata nito. Umalis ka na! Galit nitong sinabi at nanginginig na tinuro ang pinto patungo sa loob ng bahay. Sorry po. Nagmamadali siyang umalis doon dahil gusto niyang sapakin ng sarili dahil sa kanyang ginawa. Natawa siya at agad na pumunta sa kusina dahil tila natuyuan siya ng lalamunan dahil sa intense na nangyari kanina lang. Grabe, nakapako yung abs ni sir. Natatawang bulong niya sa sarili. Natawa na naman siya at agad na tinapos ang pag-inom ng tubig bago siya pumunta sa kwarto at magpahinga. Huminga siya ng malalim at napatingin sa picture ng kanyang pamilya na ngayon ay hindi na niya kasama rito sa Maynila. Tumunog ang cellphone niya at nakitang tumatawag ang bunsong niyang kapatid. Bea? Tawag niya. Ate, kailangan ko po ng pera. Si mama po kasi sinugod sa ospital. Tumaas daw po ang blood pressure. Malungkot na sabi ni Bea. Napalunok siya at napatingin sa kanyang wallet. Okay, magapadala ko. Humigpit ang hawak niya sa wallet na dapat ay panggastos na lang niya. Hintayin mo, Bea, ha? Magapadala ko. Sino nagsabi sa'yo na linisin mong kwarto ko? Bakit ka pumasok dyan? Napatalon si Clara nang marinig ang malakas na boses ni Sebastian na kakapasok lang sa kwarto nito. Balak niyang palitan ang bedsheet ng kama at ang punda ng mga malalambot nitong mga unan. Ngunit, natigilan siya dahil hinawakan ng binata ang pulso niya. Sir, teka lang. Nakangiwing sambit niya. Hindi ko kailangan na maglilinis sa kwarto ko. Lalo na't kaya ko naman. Mariing sabi ni Sebastian. Teka po, nasasaktan ako. Mariing saad niya at pabalyang tinulak si Sebastian. Ano bang problema mo? Napatingin sa kanya ang binata, ngunit maya-maya lamang ay napakurap ito at napatingin sa kanyang pulso. Namumula iyon mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Sebastian sa kanya, kaya't napalunok siya. Ginagawa ko lang naman pong trabaho ko, sir. Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko bilang maid ng pamilyang to, kaya hindi mo kailangan saktan. Mariin niyang sabi. Shit. Marahang sabi ni Sebastian. Kung may problema ka, sabihin mo po. Hindi yung idadaan mo sa pananakit. Galit niyang bulyaw. Nangilid ang luha sa mga mata niya at agad na kinuha ang gamit niya sa paglilinis at mabilisan nag-walk out doon. Huminga siya ng malalim habang naglalakad patungo sa kanyang kwarto. Lalo na't medyo masakit ang ginawa ni Sebastian sa kanya. Oh, Clara, tapos ka na maglinis? Tanong ni Gemma. Oo, tapos na. Ang daming ang kalat doon kaya medyo natagalan ako. Pagsinungaling niya at tinakpan ang namumulan niyang pulso. Mabuti naman. Nalinis din ako sa master's bedroom dahil uuwi ang mag-asawa. May espesyal na dinner mamaya kaya dapat nandun tayong dalawa. Saad ni Gemma. Uuwi na pala sila. Oo, sagot ni Gemma at napatingin sa kanya. Okay ka lang ba? Oo naman. Agap niya at awkward na natawa. May mga iniisip lang akong bayarin. Ang totoo ay hindi mawala sa isip niya ang galit ni Sebastian sa ginawa nito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang kinatatakutan ng binata sa mga babae. O kaya naman, ano ba talaga ang tunay nitong dahilan bakit ayaw nito sa mga babae. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nandiyan na yata sila.
Nakangiting imporma ni Gemma. Makikita ko na naman ang maganda nilang mukha. Natatawang sagot niya. Ayan na sila! Saad ng kinikilig na si Gemma. Sa bukana pa lang ng mansyon ay nakita na niya ang magarang kotse ng mag-asawa. Sinalubong nila ang mga ito ng magandang ngiti at pagbati bago sila pumasok sa loob, ngunit kamalas-malasan nga naman at nagkatinginan sila ni Sebastian. Umiwas agad siya ng tingin at nagmamadaling pumasok sa loob. Good evening, madam. Nagluto po kami ng mga paborito niyong pagkain. Nakangiting sabi ni Gemma. Hindi lang po yan. Naghanda rin po kami ng maiinom ninyo. Nakangiting saad niya at tumango sa mga ito. Natawa ang matandang babae. Ang mga paborito kong maid. May pasalubong ako sa inyong lahat. Grabe rin ang pagod kayo nag-business travel kaming mag-asawa. Nako, dapat po pala talaga kayo magpahinga at kumain ng masasarap. Nakangiting sabi niya. Aksidente siyang napatingin kay Sebastian na napatingin din sa kanya. Nagsimulang tumibok ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Napalunok siya at huminga ng malalim dahil hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari kaninang umaga. Kamusta naman ang mansyon, Seb? Tanong ng matandang babae sa anak. Well, maayos ang bahay at namamanage naman ng mga maids. Sabi ni Sebastian. For sure, marami ka na namang babaeng dinala rito. Nagtaas ng kilay ang matandang lalaki sa anak. Tumawa ang binata. Dad, alam mo ayaw ko sa mga babae. Napangiwi ang ama at napatingin sa kanya bago tiningnan ng anak. For sure, makakahanap ka rin ng katapat mo. Pagkatapos nilang pagsilbihan ng mga ito, ay nagkanya-kanya na sila sa gawain. Nauna siya sa laundry area at naglalaban ng damit ng mag-asawa. Habang abala siya sa kanyang paglalaba, ay napatingin siya sa likod niya at nakita si Sebastian. Sir, may kailangan. Look, I'm sorry. Marahang sabi nito at ang tingin ay nasa kanyang pulso na nakabandage. Po? Gulat niyang tanong at hinarap ang binata. I crossed the line. Hindi ko dapat ginawang pananakit sa'yo. Nagulat lang ako na may babae sa kwarto ko. Dahil hindi naman ako nagpapapasok na kahit na sino ron. Saad ni Sebastian. Ngumiti siya. Hindi ko rin po lolokohin ang sarili ko kung sabihin kong hindi ako nagagalit sa ginawa mo, Sir Sebastian. Naiintindihan po kita. Pero sana, kinausap mo po ako ng maayos kanina. Kaya nga ako narito para humingi ng tawad. Masakit ba? Ngumiti siya at tiningnan ang pulso niya. Namumula lang pero hindi naman masakit. Patingin. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang hawakan nito ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay may kung anong elektrisidad ang bumalot sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang mahabang daliri ni Sebastian na hinahaplos ang pulso niya. At sa kasamaang palad, hindi na rin matigil ang pagtibok ng puso niya. I'm sorry ulit. Tumikhim siya at binawi ang pulso niya. Nagangat siya ng tingin at ngumiti. Hindi po ako marunong magtanim ng sama ng loob, sir. Sa kahit na sino. Kaya, okay lang po. Pinapatawad ko na po kayo. Talaga? Halatang nagulat pa si Sebastian sa sinabi niya. Natawa siya at kinuha ang lalagayan ng labahan. Oo naman po, sir. Sabi ko nga po, hindi po ako marunong magalit sa kahit na sino. Napatango naman ang binata at nakagat ang labi. Ngumiti lang siya at sinubukan basain si Sebastian na nanlaki ang mga mata. Huwag mo na pong isipin yon, sir. Tumawa siya ng mahina. Natawa rin si Sebastian at napailing sa kanya. Pasaway ka talaga. Nagkibit siya ng balikat at napangiti habang pinagmamasdan ang binata na napatingin din sa kanya. Lumipas ang mga araw ay naging madalas nga ang pagbabangayan at pag-aayos nila Sebastian at Clara. Hindi rin niya kasi alam kung paano pakikiusapan ng binata sa ting may mood swing ito o kaya naman ay may hindi sila pagkakaintindihan. Wala naman siguro siya rito sa kwarto. Saan niya habang nakatingin siya sa pinto ng kwarto ng binata. Binuksan niya ang pinto at agad na pumasok sa loob. Nakita niya ang tahimik na kwarto at ang kagandahan ng loob. Maging ang banyo at maliit na lamesa nito ay hindi niya pinalampas kaya't napangiti siya. Nagsimula siyang maglinis ng maglinis, ngunit habang ginagawa niya iyon ay may nalaglag na isang folder. Ano to? Tanong niya at agad dinampot ang kalat sa sahig. Natigilan siya nang makita ang isang larawan ni Sebastian kasama ang isang magandang babae. Maging ang mga dokumento ng credit cards ng binata ay nandoon din.
Nangunot ang kanyang noo at pinagmasdan ang mga larawan ng babae na may iba't ibang lalaking kasama at ang iba pa sa mga iyon ay nasa restaurant o kondo. Ibig bang sabihin, natulala siya at napalunok. May babaeng niloko siya? What the hell, Clara? Tumagundong ang malakas na boses ni Sebastian sa hindi kalayuan. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nabitawan sa lamesa ang folder. Sir, anong ginagawa mo rito? Tanong nito at hinablot ang folder. Napalunok siya. Hindi ko sinasadya na makita. I'm sorry po. Kaya ayoko maglinis ka rito. Dahil ayoko makialam ka sa mga gamit ko. Ngayon alam mo na. Masaya ka na. Singhal nito. Hindi ko sinasadya. Tiningnan niya ang folder at bumuntong hininga. May nakuha ka ng impormasyon dyan sa utak mong kuryoso, di ba? Ayoko sa mga babae dahil manloloko kayong lahat. Ayoko sa inyo dahil mukha kayong pera. Singhal ni Sebastian. Ramdam na ramdam niya ang galit nito, ngunit parang punyal sa kanyang dibdib ang mga lumalabas sa bibig nito. Hindi niya maiwasan na pangilidan ng luha sa mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naaawa siya sa kalagayan ng kanyang amo. Kayo mga babae, pagkatapos niyo makuha mga gusto ninyo, basta na lang kayo maghahanap ng iba. Sasabihin niyo niloko kayo pero kayo tong inuna. Galit na sabi ni Sebastian. Sir, marahang tawag niya. Ano? Ito naman ang gusto mong makita, di ba? Kayo na nahanap mo na. Masaya ka na. Umiling siya at agad na kinuha ang panglinis niya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Tumakba siya patungo sa ibaba dahil hindi niya mapigilan ng luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Dali-dali siyang pumasok sa maid's headquarters at agad na sumalampak doon at umiyak. Ano bang problema niya? Naiiyak na tanong niya sa kanyang sarili. Hoy! Sigaw ni Gemma at sumandal sa hamba ng pinto. Ano kung umiiyak ka riyan? Nakakainis kasi si Sir eh. Sabi niya at agad na umupo sa kama. Narinig ko nga na nag-aaway kayong dalawa. Ano na naman ang dahilan? Tanong ni Gemma. Naginis ako sa kwarto niya. Hindi ko naman sinasadya na makita yung folder na yun eh. Nakangiwing sabi niya. Ang ibig mong sabihin, nakita mo yung picture nila ni Ma'am Hana? Nanlaki ang mga mata ni Gemma. Malaking sikreto yun. Eh malay ko ba? Ngayon galit siya sa akin. Pero mas galit ako sa mga sinabi niya. Akala ba niya di ako nakakaramdam ng sakit ha? Inis niyang tanong. Ex-girlfriend ni Sir Sebastian si Ma'am Hana. Nakakalabuan silang dalawa na maipasok si Ma'am Hana sa modeling. At malapit na nga sana silang ikasal kaso nagulat na lang kami na wala na sila. Ang alam ko nagkaroon ng matinding away ang dalawa. Natigilan siya at sandaling napaisip dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Huminga siya ng malalim at napatingin kay Gemma na ngayon ay nakatingin sa kanya. Naaawa ka? Tanong ni Gemma. Masakit kayang maloko no? Nakangiwing sabi niya at inayos ang higaan niya. So, anong gagawin mo? Niiwasan siya malamang. Ayaw nga niya sa akin dahil sa ginawa ko. Sa tingin mo ba kakausapin pa rin niya ako? Napatango naman ang babae. Okay sige, kung yan ang gusto mo. Nang dumating ang gabi na sabay-sabay na namang kakain ng pamilya, ay nandoon siya sa gilid at hindi man lang tumitingin sa pamilyang nag-uusap. Huminga siya ng malalim at napatingin sa matandang babae nang bigla siya nitong tinawag. Balita ko, magaling ka raw magluto, dear. Specialty mo raw itong adobong itlog. Tanong ng matandang babae. Ngumiti siya. Opo, ako nga po nagluto ng mga ulam ngayong gabi at gusto ko rin pong tikman yung gawa ko. Natikman ko na nga kanina. Ang sarap niya. Pwede ka nang tumulong sa restaurant nitong asawa ko. Nakangiting sabi nito. Natawa siya. Masaya po ako nagustuhan ninyo. Napatingin siya kay Sebastian na kanina pa palang nakatingin sa kanya. Napasinghap siya at agad na nag-iwas ng tingin at bumalik sa pwesto niya. Pagkatapos nilang kumain, ay siya na ang naiwan sa kusina upang maglinis at maghugas kasama si Gemma. Sir, nakalimutan mo po yung tubig mo? Malakas na boses ni Gemma. Yes. Sabi naman ni Sebastian. Naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang gilid, ngunit hindi pa rin siya gumalaw at nagpanggap na wala siyang nararamdaman o nakikita. The adobo is delicious. Sabi ni Sebastian. Tumango siya.
Salamat, sir. Hindi pa rin niya ito tiningnan at umiwas pa siya rito upang makalayo. I heard, may ginawa ka raw leche plan. Tanong na naman ng binata. Nasaan? Kinain ko na po. Baka hindi mo magustuhan. Gemma, asikasuhin ko lang yung mga halaman sa labas. Mainit ang panahon. Baka malanta. Uy, ang sungit mo. Awkward na natawa si Gemma. Mabilis siyang umalis doon at tila nakahinga ng maluwag nang makalayo siya. Huminga siya ng malalim at napailing bago siya tumulala at tiningnan ng magagandang halaman. Naisip niya na itong paraan upang hindi na sila mag-away pa ni Sebastian at para rin hindi na umusbong pa ang pag-aalala niya sa binata. Ilang araw nang hindi pinapansin ni Clara si Sebastian. Hindi dahil galit siya, kundi dahil iniiwasan niyang magalit ang binata sa kanya. Napagtanto niya na mali ang mga ginagawa niya dahil nanghihimasok siya sa buhay ni Sebastian dahil curious siya. Can you get me a towel? Tanong ni Sebastian nang umahon ito sa swimming pool. Tumangulang siya at tatahimik na kinuha ang towel at binigay sa binata. Tahimik ulit siya naglinis at hindi na muling pinansin pa ito. Clara, pwede mo ba ako kuhanan ng juice? Tanong ulit ni Sebastian na nakatingin sa kanya. Hindi ulit siya sumagot at tahimik na pumasok sa kusina. Mabilis siyang gumawa ng orange juice na gustong-gusto ni Sebastian at agad din siyang bumalik sa labas. Nilapag niya sa maliit na lamesa ang juice at saka bumalik sa dating ginagawa. Iniiwasan mo ba ako? Hindi na napigilan ni Sebastian ang magtanong. Ha? Tanong niya at umiwas ng tingin. Iniiwasan mo ba ako? Tanong nito ulit. Ilang araw na, Clara. Hindi po. Anong hindi? Iniiwasan mo nga ako. Paghihimutok ni Sebastian. Look, I'm sorry again. Hindi dapat ako nagpadala sa galit ko na pumasok ka dahil trabaho mo na maglinis. At hindi ko rin sinasadya na masaktan ka. Okay lang, sir. Kalmadong sagot niya at kinuha ang kalat sa lamesa. Hindi yun okay, Clara. I hurt you. Nasaktan ka ng mga salita ko kaya iniiwasan mo ko ngayon. Hinawakan ni Sebastian ang braso niya. Natigilan siya at napatingin sa kamay nitong nasa braso niya. Napakurap siya at dahan-dahan niyang naramdaman ang kalabog ng puso niya. I'm sorry, okay? Huwag ka na magalit sa akin, Clara. Saad ni Sebastian at tiningnan siya. Hindi naman ako galit. Then ano? Bakit mo ako iniiwasan? Kung hindi ka galit, bakit hindi mo ako kinakausap? Alam mo, nakakabaliw din pala tong nararamdaman ko. Natatawang sabi ni Sebastian at binitiwan ang braso niya. Hindi siya sumagot at nanatili ang tingin niya sa binata. Huminga ng malalim si Sebastian at tiningnan ng tahimik na swimming pool. Umupo naman siya sa katapat nitong upuan at hinintay ang sasabihin nito. Ex-girlfriend ko si Hana. Mahal na mahal ko siya dati. Dahil pakaramdam ko, siya nagbabaeng makakatuluyan ko. At first, we're okay. Madalas na magkita at madalas din kami sa kondo ko. One time, nahuli ko siya nagmamadaling umalis habang may kausap sa cellphone niya. At doon ako nagsimulang magduda sa kanya. Kwento ng binata. Tapos, natawa si Sebastian. Nang magduda ako sa kanya, saka naman sunod-sunod na naibalita sa akin na may businessman siyang kinikita sa restaurant. She explained. I gave her the benefit of the doubt. Hanggang sa paulit-ulit na lang ang issue na nababalitaan ko hanggang sa nalaman ko. Sinisimot niya na palang ATM cards ko. All because she loves another man. Napasinghap siya. Grabe naman. Right? Hindi ko akalain na sobrang inosente ni Hana. Magagawa niya pa ang mga bagay na to sa akin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Pinutol kong koneksyon ko sa kahit kaninong kaibigan o kapamilya niya. At doon na rin simulang mawalan ako ng interes sa mga babae. Feel ko, pare-pareho sila. Napatango siya. Naiintindihan kong point mo, sir. Really? Tanong ni Sebastian at tiningnan siya. Kaso nga lang, hindi lahat ng babae kaya kang lokohin. Sadyang maling babae lang ang napunta sa'yo, sir. Maling babae sa tamang pagkakataon. Ngumiti siya at natawa na rin. Bakit ko nasabi? Kasi pakiramdam ko, hindi pa siya yung babaeng nakalaan para sa'yo. Napatitig sa kanya ang binata. Tila namamangha sa mga sinasabi niya.
Ngumiti lang siya at nanibago sa paraan ng pananalita niya. At kailan naman ako makakahanap ng tamang babae? Tanong ni Sebastian at ngumisi. Natawa siya. Nasa tabi-tabi lang. Nagkibit balikat siya. Madalas, nasa harapan mo lang. Nagkatinginan silang dalawa at sabay silang natawa dahil sa sinabi niya. Napailing siya at hindi niya akalain na magiging maayos silang dalawa. Ikaw, hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong ng binata. Hindi uso sa akin yun, sir. Crush-crush lang yung alam ko. Really? May crush ka? Meron naman po. Nasa probinsya siya. Nakangiting sabi niya. Ano bang type mo sa lalaki? Tanong ni Sebastian at uminom ng juice. Moreno, mas matangkad sa akin at syempre, handa akong pakasalan. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Napatingin si Sebastian sa kutis nito at ganon din siya sa binata. Napakurap siya at napanguso dahil gusto niyang matawa sa ginagawa nito. Syempre, yung kaya rin akong ipaglaban sa kahit sino mang aapi sa akin. Nakangiting pahabol pa niya. Napatango si Sebastian. Makakahanap ka rin ng ganyang klaseng lalaki, Clara. I'm here to support you. Napatawa siya at napatango na lang. Basta, sir, huwag ka na magiging masungit. Ang gwapo-gwapo mo para maging masungit. Nanlaki ang mga mata niya nang kamuntikan ng maibuga ni Sebastian ang iniinom. Natawa siya at agad na kinuha ang tissue na nilapag niya sa lamesa at inabot sa binata na nag-iwas ng tingin. Bakit namumula yung tenga mo, sir? Shut up, Clara. Inis na sabi ni Sebastian. Wala, di naman kita inaasar. Nagtatanong. Kakaayos lang natin. Gusto mo ba mag-away tayo ulit? Iritadong tanong nito at pinunasan ng bibig. Natawa naman siya. Oo na po, sir. Pagkatapos nilang mag-usap ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa kanyang labi hanggang sa makapasok siya sa loob. Naabutan niya ang mapanuring tingin ng kaibigan niya kaya nagtaas siya ng kilay at nilapag ang mga baso sa lababo para hugasan. Ano yung tawanan niyo sa pool, ha? Nagsusuri nitong tanong. Wala yun. Nag-usap lang kami ni sir. Sagot niya habang nagsasabo ng baso. Talaga? Mukhang close na talaga kayo, ah. Nakangising tanong ni Gemma at sinundot ang tagaliran niya. Ay nako, Gemma. Nag-usap lang kami. Ikaw lang tong nagbibigay ng mali siya. Napailing siya. Paano? Hindi mawala yung ngiti sa labi mo? Kunwari ka pa? Tumawa si Gemma at binangga ang pang-upo niya bago umalis dahilan para matawa siya. Sebastian, dear, nagpatan ka ba ng katawan? Napalingon si Clara nang marinig niya ang boses ng ina ni Sebastian. 2 linggong nawala ang binata dahil sa isang business meeting sa kumpanya ng daddy nito at ito'y nagbalik na ang binata. Ay namangha siya sa pagiging moreno nito. Oo nga, sir. Dagdag ni Gemma na nakatingin sa kanya bago tiningnan ang binata. Nagpamoreno po ba kayo ng kulay? Napangunot ang noon ni Sebastian. Sakto lang. Sa dagat ang meeting kaya naisip ko na rin mag-enjoy. Tiningnan siya ng binata. I have gifts for you. Sa akin? Oo, sa'yo. Saad pa ni Sebastian bago tiningnan ng ina. Magkapahinga lang po ako sa kwarto. Okay. Tiningnan siya ng matandang babae bago ang anak. Napangiwi siya ng kuroti ni Gemma ang kanyang tagaliran bago ito tumawa at umalis sa kanyang tabi. Hindi niya inaasahan ang pagbabalik ni Sebastian. Ngunit, isa lang din ang masasabi niya. Na-miss niya ang binata. May kung ano sa kanyang puso ang nagdiriwang dahil nakabalik na si Sebastian. Aba, gumagawa ka ng mango graham bar? Tanong ni Gemma. Natawa siya. Oo, gusto raw kasing tikman ni sir. Ngumuso ang kaibigan. Sabihin mo nga sa akin. Umikat si Gemma sa likod niya patungo sa kaliwang gilid niya. May gusto ka na ba kay sir? Natigilan siya at napakurap. Wala ah. Sigurado ka? Wala nga. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Bakit nauutal ka? Gemma, saway niya sa kaibigan. Tumawa ng malakas ang kanyang kaibigan at tinapik siya. Oo na. Mag-ready ka na rin at darating ng mga kaibigan ni sir. Bakla pala ha. Napailing na lang siya at agad na tinapos ang kanyang ginagawa. Hindi rin nagtagal ay dumating ang mga kaibigan ni Sebastian. Maingay ang mga ito at may kanya-kanyang dalang mga alak. Marahil pa welcome back nila sa binata.
Ngumiti siya sa mga ito habang binabati at inaasikaso ang lamesa sa garden ng mansyon, malapit sa swimming pool. You must be the maid na laging sinasabi ni Sebastian sa amin. Saad ng isang lalaki. Napakurap siya at tumigil sa ginagawa. Magandang hapon po, sir. Ngumiti ang lalaki at naglahad ng kamay. I'm Joseph. Kaibigan ako ni Sebastian. At tama nga siya. Napakaganda mo. Inilahad din niya ang kanyang kamay. Clara pong pangalan ko. Tumawa si Joseph. Nice to meet you, Clara. Hanga rin ako sa pasensya mo sa kaibigan ko. Di naman yan pinigli sa sama ng loob pero talagang ganyan siya. Natawa siya. Nako, ayos lang naman. Ano pinag-uusapan niyo? Umalingaw-ngaw ang seryosong boses ni Sebastian sa gilid niya. Nakita niya ang mapaglarong ngisi ni Joseph bago tiningnan ang binata na nasa gilid niya. Bahagya pa niyang naramdaman ang paghawak ni Sebastian sa kanyang siko, kaya't napakurap siya at base sa itsura nito, iritable ito at hindi mapakali. May pinag-uusapan lang kami ni Clara. Ngayon ko lang siya nakita at isa siya sa mga dalaga mong maid. Saad ni Joseph. Don't mess with her. Banta ni Sebastian. Bakit? Nakikipagkaibigan lang naman ako. Natatawang sagot ni Joseph. Over ka sa pamabakod ah. Umirap si Sebastian at tiningnan siya. Maghanap ka ng iba bang babae ron, Joseph. Tumawa ang lalaki at tinaas ang dalawang kamay. Fine. Masyado kang seryoso. Naiwan silang dalawa roon at hindi niya maipagkakaila na natuwa siya sa ginagawang pang-aasar ni Joseph sa binata. Maging siya tuloy ay hindi mapigilan na mapangiti dahil iniisip niyang nagagalit ito sa kausap. Galit ka? Tanong niya rito. Bumuntong hininga si Sebastian at tiningnan siya. Huwag kang makikipag-usap sa kanila. Masyado kang mabait. Natawa siya. Nakikipagkibigan lang naman sila. Anong masama ron? Kahit na Clara, makinig ka na lang sa akin, okay? Inis nitong sabi. Okay po. Ngumiti siya at tiningnan ang dala nitong paper bag. Para kanino yan? Regalo ko sa'yo. Kalmado ang saad ni Sebastian. Kumalabog ang puso niya habang inaabot ang paper bag at nang buksan niya iyon ay mas lalo siyang nagulat nang makita ang isang mamahaling brand ng isang bracelet. Tiningnan niya si Sebastian na nakatingin sa kanya. Pinapanood ang reaksyon niya at hindi nga niya mapigilan at tumalon siya para yakapin si Sebastian, dahilan para matawa ang binata. Sir, hindi naman po kailangan pero salamat. Mahinang saad niya. Tinapik niya Sebastian ang kanyang likod at niyakap din siya pabalik. Pasasalamat sa laging pakikinig sa akin. Natawa siya at tumiwalay sa binata. Ang mahal po nito. Hindi ko alam kung anong espesyal na araw at bakit mo ako binigyan nito. Ngumiti ang binata at inayos ang takas niyang buhok. Naalala kita sa bracelet na yan. Kaya naman bumili ako. Napangiti siya at si Sebastian naman na mismo ang nagsuot nun sa kanyang palapulsuhan. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito at sa mga oras na yon, habang pinagmamasdan niya ang regalo nito, ay hindi rin mapawi ang ngiti sa labi niya. Come on! May gusto ko na sa kanya, no? Pang-asar ng kaibigan ni Sebastian. Kung single siya, bakit hindi, di ba? Singit naman ng isa pa. Umiling si Sebastian. Matahimik nga kayo. Umiwas siya ng tingin habang nagbibigay ng inumin dahil ang mga kaibigan ng binata ay nakatingin sa kanya. Ngumiti siya sa mga ito bago umalis dahil hindi kinakaya ng puso niya ang mga nangyayari sa araw na ito. Uy, kilig ka naman dyan. Natatawang sabi ni Gemma. Bumuntong hininga siya. Gemma, sa tingin ko nga, nagugustuhan ko na si Sir. Napaawang ang labi ng kaibigan niya sa biglaang pag-amin niya. Anong sinabi mo? Huminga siya ng malalim at tiningnan si Sebastian na nakaupo at umiinom ng beer. Nakagat niya ang labi niya dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito siya sa taong ayaw na ayaw sa babae. Gusto ko si Sir Sebastian. Gusto ko siyang makilala. Umaga pa lang ay maririnig na agad ang bulyawan ng magising si Clara at tumungo sa kusina upang magtrabaho. Nangunot ang kanyang noo at napatingin sa sala kung saan nanggagaling ang ingay. Kaya nga ako narito para ayusin ang lahat, okay? Nandito ako dahil nagsisisi na ako, Sebastian. Nandito ako para suyuin ka. Hindi ka ba masaya? Desperadang saad ni Hana. Hindi ka kailangan na presensya mo rito sa bahay ko.
Mas lalong hindi kita kailangan sa buhay ko, Hana. Bakit ka pa bumalik, ha? Sigaw ni Sebastian. Napatalon siya sa gulat at napalunok. Ibig sabihin, ito ang dating nobya ng binata at hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng lahat ng ginawa nito, magkapakita ito na parang walang nangyari. Sebastian, please, may iba ka na ba? May nahanap ka na ba? Yes, and she's better than you. Buliyaw ni Sebastian. Napaawang ang labi ni Hana at napatingin sa direksyon kung nasaan siya. Napasingap siya sa gulat at mabuti na lang ay nakasuot siya ng isang denim short at isang puting t-shirt. Siya? Tinuro siya ni Hana. Siya bang sinasabi sa akin na babaeng ipinalit mo sa akin? Akala ko ba ayaw mo sa mga babae, ha? Akala ko ba wala ka ng pakialam? Anong pakialam mo kung siya nga, Hana? Pagkatapos mo akong lokohin, ganyan ka kung umusta ngayon. Nung akala mo sa akin, walang ebidensya ng lahat ng panloloko mo, ha? Alam ba ng mami mo na may relasyon kayo ng babaeng yan? Sebastian, hindi ko akalain na ang maid na yan ang gusto mo. Ha, what a cheap taste! Natatawang sabi ni Hana. Napalunok siya sa matalas na mga salita nito. Pakiramdam niya, natamaan siya sa sinabi nito dahil totoo naman na isang hamak na kasambahay lang naman siya at kung tutuusin ay hindi siya nababagay kay Sebastian. Yes, I like her. Saan ni Sebastian at pumunta sa direksyon niya. Sir, nanlaki ang mata niya dahil palapit na ito sa kanya. Ngunit, mas nanlaki ang kanyang mga mata sa sumunod na nangyari. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang batok at mabilis nitong inilapit ang labi sa kanyang labi. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Ngunit, mas hindi niya inaasahan ang panghihina dala ng malambot nitong labi na may halong pag-iingat. Sebastian! Sigaw ni Hana. Tumigil si Sebastian at hinawakan ang bewang niya. Leave, Hana. Istorbo ka sa umaga naming dalawa ni Clara. You? Sigaw ni Hana at narinig niya ang inig sa boses nito. Pagsisisihin mong siya, ang pinili mo. Gumiti si Sebastian at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ko pinagsisisihan na nagustuhan ko ang babaeng nasa harapan ko ngayon, Hana. Habang siya ay nakatulala pa rin at hindi makapaniwala sa ginawa ng binata. Nang makaalis si Hana, ay hindi pa rin binitiwan ng binata ang bewang niya hanggang sa marahan itong lumayo at pinagmasdan siya. I'm sorry. Nagising ka ba dahil sa ingay? Ha? Natawa si Sebastian at hinaplos ang pisngi niya. I'm sorry. Nabigla ka yata kanina. Huminga ito ng malalim. Pero totoong sinabi ko sa harap ni Hana. Totoong nagugustuhan na nga yata kita, Clara. Narinig niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, magulo, parang ayaw magpahinga. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya, sa gulat o sa kakaibang init na dumaloy sa kanya nang marinig ang sinabi ni Sebastian. Gusto mo po ako? Ulit niya, halos pabulong, habang pilit na iniiwas ang tingin. Tumango ang binata, mabagal at parang sinisiguro na marinig niya ang bawat salitang sasabihin nito. Oo, Clara. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero tuwing nakakita kita, parang gusto kong protektahan ka. You made me realize things. Pinakita mo sa akin ang kakaibang paraan ng pagmamahal. Napakapit siya sa laylayan ng suot niya habang pilit pinipigilan ang pagngiti. Pero sir, ako po ay... Kasambahay. Putol ni Sebastian sa kanyang sasabihin at banayad ng ngumiti. Hindi ko kailanman tinitingnan ang halaga ng tao sa trabaho niya. Ang mahalaga sa akin, kung paano siya magpahalaga sa iba. Dati, inaamin ko na ayaw ko sa mga babaeng cheap. Walang narating sa buhay. At puro pasarap lang ang gusto. Ngunit nang makilala kita, pakaramdam ko talaga, dinala mo ko sa ibang dimensyon. At natutunan ko ang mga bagay-bagay. Natahimik siya at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya alam kung paano tatanggihan ang damdamin ng isang lalaking dati ay tinitingnan lang niya mula sa malayo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, ngunit para siyang hinihele ng boses nito. Lumapit si Sebastian at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi kita pipilitin, Clara. Pero sana, hayaan mong patunayan ko na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangan ng pantay na estado. Sigurado ka po ba sa nararamdaman mo, sir? Tanong niya, puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Sebastian. Gusto ko mas makilala ka, Clara.
Gusto ko magkaroon ng malalim na ugnayan sa'yo. Napatingin siya sa mga mata nito. At doon, sa lalim ng titig ni Sebastian, naramdaman niyang unti-unti siyang bumibigay sa damdaming matagal na niyang pilit itinatanggi. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng binata na nakatingin sa kanya. Pag-iisipan ko po, sir. Nahihiyang saan niya. Tumawa si Sebastian at napatango. Maghihintay ako. Buong araw ay pakiramdam niya nakalutang siya at sa mga oras na mapapatingin siya kay Sebastian ay tila parang kinikiliti ang kanyang pagkatao. Kinagat niya ang labi niya nang mapatingin ang binata sa bracelet na suot niya habang sinasalinan niya ng juice ang baso nito. Suot mo pa rin? Tanong ni Sebastian. Bigay mo kaya susuotin ko. Sagot niya at ngumiti ng marahan. Anak, singit ng matandang babae. Wala ka pa bang ipapakilala sa amin? Nagkatinginan silang dalawa ng binata na nagtaas ng isang kilay. Nasa gilid siya at nakatayo habang pinapanood ang pamilya na sabay-sabay kumakain. Wala ka pa rin bang babaeng nahahanap? Or gusto man lang? Tanong ulit ng ina ni Sebastian. Puno ng pag-iingat ang boses nito. Ngumiti ang binata at tiningnan siya. Hinihintay ko na lang na maging handa siya, ma'am. Ipapakilala ko rin siya. Binalik ni Sebastian ang tingin sa mga magulang. Nagising si Clara sa sikat ng araw na nagmumula-mula sa bintana ng kwarto ni Sebastian. Nang idilat niyang kanyang mga mata, ay sandali siyang natulala at napagtanto niyang ilang linggo na silang magkarelasyon ni Sebastian. Ilang linggo na nilang itinatago ang relasyon nilang dalawa sa lahat ng tao. Good morning, baby. Namamaos na bati nito at yumakap sa kanya. Kinagat niya ang labi at napatingin sa binata na nakatingin sa kanya. Kanina ka pang gising? Sakto lang. Bumangon si Sebastian at nagpakita ang walang pang itaas nitong damit. Hindi ba't may event kang pupuntahan ngayon? At saka, anong oras na pala? Kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Nag-aalala niyang saad. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang braso at pinisil yun. Kasama ka sa akin sa event, Clara. Ha? Bakit kailangan nakasama ko, Sebastian? Gulat niyang tanong. Nagtaas ng kilay ang binata. Dahil girlfriend kita. Natigilan siya at napatingin sa seryosong mga mata ni Sebastian. Nagdesisyon silang maging silang dalawa dahil pareho ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hindi naging madali ang relasyon nila. Dahil kailangan niyang mag-isip, lalo na't may pamilyang naghihintay sa kanya sa probinsya. Pero, hindi naman ako nababagay doon. Alam ko natatakot ka pa. Pero sinabi ko na, di ba? Hinawakan ni Sebastian ang dalawa niyang pisngi. Hindi kita pababayaan at hindi ko hahayaan na may masakit sa'yo ron. Alam ko naman ang bagay na yun, Sebastian. Nag-aalala lang ako sa sasabihin ng mga tao. Lalo na't mate mo lang ako. Girlfriend kita, Clara. Yun ang mas mahalaga sa ngayon. At wala ka rin namang magagawa lalo na't nakahanda ng dress mo. Nakangiting sabi ng binata. Hinalikan nito ng 3 beses ang labi niya bago siya kinulong sa mga bisig nito. Sa araw na iyon ay umakto siyang normal ang lahat, ngunit alam niyang nahahalata na siya ni Gemma. Ngunit wala na siyang pakailam pa. Ngumiti siya kay Sebastian habang nilalapag niya sa lamesa ang plato nito para sa almusal. May date ka na bang isasama, anak? Tanong ng ina ni Sebastian. Meron po. Sagot nito at maganang kumain. That's good. Nandoon si Hana. Banta ng ina ng binata. I know, Mom. Wala na po akong pakialam pa. Napatunayan ko na sa kanya na wala na akong nararamdaman pa. I'm at peace now. In love, ha? Gusto na naming makilala yan, anak. Sabi naman ng ama ng binata. Buong araw siyang kabado, lalo na't palapit na ng palapit ang oras ng event. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa suot na puting dress. Kita ang hati ng dibdib niya at ang likod niya dahil backless ito. Pumalakpak si Gemma sa tabi niya nang makita ang kabuuan niya at numisip pa ito na parang tuwang-tuwa sa nakikita. Ang ganda mo! Puri ni Gemma habang pinagmamasdan siya. Grabe! Hindi ko akalain na mas maganda ka kapag may makeup at kitang-kita ko yung kurba ng katawan mo. Talaga? Hinawakan niya ang dress niya. Oo nga, ang ganda-ganda mo. Sabi ni Gemma at tiningnan ang mukha niya. Napalunok siya at tuminga ng malalim. Kinakabahan talaga ako. Huwag kang kabahan. Magtiwala ka sa mga salita ni Sir sa'yo. Kahit paano, deserve mo namang sumaya, no? Go ka na dyan kay Sir.
Ngumiti siya at tumango bago sila pinuntahan ng isang maid. Nakita niyang natulala si Sebastian nang makita siya, kaya nahihiya siyang lumapit at humawak sa braso nito. Lalo na't kitang-kita niya ang pagkamangha sa mga mata nito. Ang ganda mo. Marahang puri ni Sebastian at tinalikan ang kamay niya. Ang gwapo mo rin. Nakangiting puri niya pabalik. Sumakay sila ng kotse at agad na dumiretso sa Okada para sa event. Pagdating nila roon ay nagulat siya dahil puro mararangyang tao ang nandoon kasama ang kani-kanilang partner nila at ang buong lugar ay napapaligiran ng ginto at itim na kulay. Sebastian! Kumaway ang ina ng binata. Nandito ka na. Oh my God! Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Magandang gabi po. Mahinang bati niya at yumuko. Mom, this is my girlfriend, Clara. Nakangiting pagpapakilala ni Sebastian at hiniwakan ng bewang niya. Napakurap ang ina nito at mabilis siyang niyakap. Oh my God! Hindi ko inaasahan na ikaw ang babaeng nagpapasaya sa anak ko. Hindi niya inaasahan yon, lalo na't buong akala niya ay sasalubungin siya ng galit ng mga magulang ng binata. Napangiti siya habang kinakausap niya ang mga ito sa lamesa habang nakaupo sila. Kaya naman pala iba ang ngiti ng anak kong ito. Sabi ng ama ni Sebastian. Tumawa siya at tiningnan ng mga ito. Hindi po ba kayo nandidiri na ako yung girlfriend ng anak ninyo? Maid niyo po ako ng ilang taon. Tumawa ang ina ni Sebastian. Hindi no. Masaya ako para sa anak ko, Clara. Gusto ko na masaya siya sa lahat ng bagay. Lalo na't marami siyang pinagdaanan. Kaya nagpapasin ko ang pagbabago sa aura niya. I knew that he's in love. Napangiti ang ama ni Sebastian at tumango. I agree. Bihira kay Sebastian na maging in love ng ganito. I think you made him better. Tama ka, Dad. Nakangiting sabi ni Sebastian at tiningnan siya. Ngumiti rin siya, ngunit napawi yon nang makita ni Hana na nakatingin sa kanya. Matilim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kaya hindi niya maiwasan na mapalunok, lalo na't alam niyang galit ito sa kanya. Umiwas agad siya ng tingin at nag-enjoy sa party. At habang abala siya sa pagkuha ng kanyang pagkain, ay biglang may sumulpot sa kanya. Mula sa pagiging maid, isa ka na ngayon sa mga babae ni Sebastian? Ano pakiramdam na may nakukuha kang pera sa kanya? Tanong ni Hana. Wala akong pakailam sa pera niya, Hana. Hindi ko rin alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Kalmadong saad niya habang hawak ang plato. Dahil akin si Sebastian. Mariin itong sabi. Ngumiti siya at tiningnan ng babae. Sa pagkakaalam ko, wala na kayong dalawa dahil sa ginawa mo at sa pagkakaalam ko, wala na siyang nararamdaman para sa'yo. You freaking witch! Mga agaw ka! At higit sa lahat, gold digger ka! Napapikit si Clara nang ibuhos sa kanya ni Hana ang isang baso ng red wine. Nagbansya iyon sa kanyang damit at pagdilit niya, pakiramdam niya ay nasira ng tuluyan ng kanyang make-up sa gabing yun. Hindi mo alam ko ano sinasabi mo. At wala kang karapatan na sabihin sa akin ang lahat ng nagawa ko noon. Mariing sabi ni Hana. Clara! Sigaw ni Sebastian sa hindi kalayuan. Kahit anong suot mong marangyang damit, hindi pa rin magbabago na isa kang maid. Isa kang oportunistang babae na naghahangad na maging mayaman kaya dumidikit kang parang linta kay Sebastian. Sigaw ni Hana sa inis at galit. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya at nagsimula siyang manigas sa kinatatayuan niya dahil sa kahihiyang nararamdaman niya. Napalunok siya at tiningnan si Hana na ngayon ay nakatingin din sa kanya gamit ang matatalim nitong mga mata. Anong ginagawa mo, Hana? Galit na tanong ni Sebastian at hinubad ang coat nito. Sinasabi ko lang naman sa kanila kung anong klase ng babae ang girlfriend mo, Sebastian. Maid mo siya at boss ka niya. Oportunistang babaeng yan. Sabi ni Hana at dinuro siya. Galing siya sa mahirap na pamilya, Seb. Nangunot ang kanyang noo, lalo na't lahat ng tao ay nagsisimula na ring magbulungan habang nakatingin sa kanya. Malaking iskandalo ang ginagawa ni Hana, lalo na't nahihiya siyang aminin na totoo ang mga sinabi nito maliban na lang sa mukhang pera siya. Kung hindi ako nagkakamali, matagal na siyang may gusto sa'yo, Seb. Hindi mo ba nakakita? Ang tanging gusto lang ng babaeng yan ay mapalapit sa'yo para makuha ang gusto niya. Para ipamukha sa lahat ng tao na isang hamak na maid ay mapapabilog ang utak mo. Mariing sabi ni Hana.
Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Hana. Wala rin akong ideya kung bakit ginagawa mong lahat ng ito. Dahil gusto mo ng atensyon, di ba? Nakuha mo na, Clara. Nakuha mo na yung matagal mong gusto, hindi ba? Nakangising sabi ni Hana. That's enough. Mariing sabi ni Sebastian. Tahimik ang lahat, lalo na't kitang-kita ang galit sa mga mata ng binata. Napasingap siya nang hawakan ito ng mahigpit ang kamay niya habang nakatingin kay Hana na napalunok at natigilan. Hindi mo masisira si Clara sa akin. Kahit anong gawin mo, Hana. Ikaw ang una sumira sa sarili mo sa pamilya namin. At ikaw ang sumira ng tiwala namin. Ngayon, huwag mong pinapaligtad ang sitwasyon. Dahil malinaw na magkaiba kayo ni Clara. Seryoso ngunit malunmanay na saad ni Sebastian. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, Seb? Tanong ni Hana, hindi nagpapatalo. I love her. Putol ni Sebastian sa babae. Maging siya ay nagulat sa biglaang pagsasalita ni Sebastian dahil hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya nito sa harap ng maraming tao. Tiningnan niya ang binata at nakitang seryoso nga itong nakatingin sa babaeng nasa harapan. Ano? Gulat na tanong ni Hana. Mahal kong girlfriend ko, Hana. Siya ang babae nagparingilay sa akin na nasa maling tao lang ako. Ngayon, hindi ko alam kung saan galing yung mga sinasabi mo. Hindi ko rin alam kung anong problema mo kung kasambahay ko nga si Clara. Nakangiting sabi ni Sebastian. Sebastian? Tila hindi makapaniwala si Hana sa narinig. Huminga ng malalim ang binata at tiningnan ang lahat ng tao at si Hana. Mahal ko si Clara. At kung sino man namang babasto sa kanya at makakarating sa akin, hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin. Mabilis siyang hinila roon ni Sebastian at wala siyang masabi kundi ang pagkamanghana sa naging sagutan ni Hana at ng binata. Tiningnan niya ang binata na seryosong inaalalayan siya papasok sa kotse. At nang makasakay ito sa sasakyan, ay mabilis niyang hinawakan ang braso nito dahilan para mapatingin sa kanya si Sebastian. Salamat. Mahinang saan niya. Sa totoo lang, galit pa rin ako dahil sa nangyari kanina. Ayoko minamaltrato ang babaeng mahal ko sa mismong harapan ko. Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya at pinisil iyon. Ayoko maramdaman mo na mag-isa ka at walang magtatanggol sa'yo. Pero ipinagtanggol mo naman ako kanina. At sapat na sa akin yun, Sebastian. Marahang saan niya. I love you, Clara. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko sa pagkakataong ito. Lahat ng taong sisira sa relasyon natin ay hindi ko mapapatawad. Napalunok siya at hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Napalunok siya lalo na't ang mga bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay tumatagos sa kanyang puso at nag-iiwan ng matinding marka sa kanyang pagkatao. Mahal din kita, Sebastian. Marahan niyang saad at ngumiti. Hindi ako makapaniwala na nakahanap ako ng lalaking kaya kong ipaglaban. Kahit ang magkaibang estado natin sa buhay. Ngumiti si Sebastian. Ipinaramdam mo sa akin ang paraan ng pagmamahal na ikaw pa lang ang nakakagawa. Ipinaramdam mo sa akin ang ibang klase ng pag-ibig na habang buhay kong aalagaan. Hinalikan niya ang labi ng binata at sa paraang iyon, ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal at pagpapasalamat kay Sebastian. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na napangiti sa isa't isa. Uuwi ako ng probinsya. Sumama ka sa akin. Napakurap ang binata. Talaga? Tumawa siya at tiningnan ito. Gusto ko mas makilala mo pa kung sino ako. Gusto ko rin ipakilala ka sa mga magulang ko. Pupunta ka agad tayo ron bukas. Saad nito. Natawa siya. Umuwi na tayo. Ang lagit ko na eh. Naging masaya ang biyahe nilang dalawa sa kabila ng nangyari at masayang masaya siya dahil sa pag-ibig nilang dalawa ng binata. Pakiramdam niya ay ito na ang pag-ibig na hinihintay niya buong buhay niya. Tay, wag mo naman takutin ng malaki mong itak si Sebastian. Tingnan mo oh, namumutla na. Tiningnan ni Clara ang binata na ngayon ay nakaupo sa tapat ng upuan kung nasaan ang kanyang ama. Nasa ibabaw ng lamesa ang itak nito habang matalim na nakatingin ng ama niya kay Sebastian. Hindi ko siya tinatakot, Clara. Tinitignan ko lang ang tapang niya. Naharapin ako rito sa pamamahay ko. Saad ng kanyang ama. Ito talagang tatay mo. Sabay ng kanyang ina at tiningnan si Sebastian. Uminom ka muna ng Diyos, iho. Napalunok ang binata at kinuha agad ang baso.
Mukhang kailangan ko nga po nito. Natawa siya at napailing na lang. 3 buwan ang nakalipas magmula nang makauwi sila ng probinsya at ito pa yata ang pinakanakakatawang pangyayari sa pagitan ni Sebastian at ang kanyang ama. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-uwi ka ng lalaki rito. At ang sabi mo pa ay boyfriend mo. Ang sabi ko lang sa'yo ay magtrabaho ka sa Maynila. At hindi ko sinabi magkaroon ka ng nobyo, Clara. Striktong sabi ng kanyang ama. Tay, nagtrabaho naman po ko ng mabuti roon. May ipon na nga po ako para sa pagbabalik-aral ko. Ano ba mapapakain ng lalaking ito sa'yo, Clara? Nagtaas ng kilay ang ama. Tumikhim si Sebastian kaya napatingin ang lahat sa binata. Kaya ko pong buhayin si Clara. Sir, hindi po ako mangangako ngunit kusa kong tutuparin ang lahat ng gusto ko para sa aming dalawa ng anak ninyo. Hindi po ako pupunta rito kung hindi ko po kayang panindigan si Clara. Sa kahit anong paraan, sir. Ano bang trabaho mo, iho? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti si Sebastian bago sumagot. Nakapagpatayo po ako ng kumpanya sa edad na 18 sa tulong ng daddy ko. May iba't ibang isla at iba't ibang negosyo po. Kasama na rin ang agriculture. Para sa mga taong mahilig magtanim. Actually, bago po ako pumunta rito, nakabili na po ako ng lupa na pwede po niyong gawing negosyo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Maging ang kanyang mga magulang ay nagkatinginan at tila nagulat sa sinabi ni Sebastian. Hindi rin niya inaasahan na tutuparin nito ang mga sinabi tungkol sa kanyang pamilya at pakiramdam niya tuloy napakalaking pagbabago ang mangyayari sa kanya at sa pamilya niya. Hindi po ako humihingi na kahit anong kapalit. Pero gusto ko pong pakasalan si Clara. Seryoso ngunit magalang na sabi ng binata. Napakurap ang kanyang ina. Iho, hindi mo naman kailangan gawin ang lahat para sa amin. Pero salamat na rin dahil sa negosyo na binigay mo. Ang sa amin lang, nag-iisang anak ko si Clara. At ang dahil sa amin nagsakripisyo siya para makapagtrabaho at nabigyan kami ng magandang buhay. Wala kami kahit anong pagpipigil sa mga bagay na gusto niya. At masaya kami na nakahanap siya ng lalaking magpapasaya sa kanya. Iyak ko ang batang iyan. Kaya sana maintindihan mo na hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga lalaki. Magalang, mabait at responsable ang anak ko. Ayaw ko nga sana siyang lumayo sa amin ngunit matigas ang ulo niya. Napailing ang ama at hinawakan ng itak. Tay, sawayin niya sa takot. Tumawa ang kanyang ama at napatingin sa kanya. Stricto man ako, pero hindi ko naman naahayaan na magtatampo ka sa akin dahil lang hindi kita pinayagan na mag-asawa. Nasa edad 23 ka na anak at ayaw ka naming ikulong dito. Pero tay, hindi ko naman po hahayaan na malayo ako sa inyo. Napangiti ang kanyang ama at tumango sa kanya. Sandaling nawala ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na't nang makita niya si Sebastian na nakikipagtawanan sa kanyang ina habang hinahanda nito ang pagkain sa lamesa. Pagkatapos nilang kumain, ay tinawag naman ng kanyang ama ang binata dahil may ipapagawa raw ito sa labas. Clara, tawag ng kanyang ina. Nay, nakangiting tawag niya pabalik habang pinapanood si Sebastian habang nagsisibak ito ng kahoy sa labas. Masaya akong makitang masaya ka, sabi nito at hiniwakan ang braso niya. Hindi ako nagkamali, na balang araw. Mag-uuwi ka ng lalaki rito sa bahay natin. Nakakatuwa na sumama siya sa iyo. Masaya po ako nakilala niyo rin si Sebastian. Nay, napakabuti niyang tao at higit sa lahat, napakaresponsable niya rin po. Inaalagaan niyo po ako nung nasa Manila ako at isa po siya sa mga taong naging kakampi ko. Ngumiti ang kanyang ina. Kitang-kita ko nga ang pagmamahal niya sa iyo, Clara. Hiniwakan nito ang kamay niya. Makakahinga na kami ng maluwag dahil alam namin na nasa tamang tao ka na. Nanay naman, baby niyo pa rin naman po ako eh. Hindi rin po ako papayag na mapabayaan kayo rito. Gagawin ko pa rin ang lahat para sa inyong dalawa. Pinagmasdan niya sa Sebastian na wala ng damit pang itaas. Napanguso siya nang makita ang ilang kapitbahay na nakatingin sa binata at sa kanyang ama na akala mo ay isang superior dahil nakapamewang pa sa gilid. Nang dumating ang hapon ay natapos na rin ang ginagawa ng mga ito at nagmamadaling niyang pinunasan ang pawis ni Sebastian. Okay ka lang ba? Tumawa ang binata. Okay lang ako, baby. Hinawakan nito ang dalawang magkabila niyang bewang. Gusto mong manirahan dito? Ha? Kapag kinasal na tayong dalawa,
Ayokong ilayo ka sa pamilya mo. Ngumiti si Sebastian at tiningnan siya. Gusto ko pa rin na malapit kayo sa isa't isa. Sebastian, ngumiti ang binata. Gusto ko maging masaya ka habang kasal tayong dalawa. Ayoko maging mahigpit sa'yo. At gusto ko pa rin na may kalayaan ka sa bawat desisyon na gusto mo. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasan na yakapin ng binata. Natutuwa siya sa desisyon nito at lalo niyang napagtanto na hindi deserve ni Hana ang isang katulad ni Sebastian. Nagkatinginan silang dalawa nang humiwalay siya at hindi na niya naisip pa ang mga magulang dahil binigyan niya ng isang halik ang binata. Years later, Sebastian, buntis ako. Mahal, positive. Tiningnan ni Clara ang kanyang asawa na ngayon ay napaawang ang labi habang buhat ang kanilang panganay na anak na nakatingin din sa kanya. Mabilis na binaba ni Sebastian ang babae nilang anak na ngayon ay nakatayo na at nakatingala sa kanila. Patingin. Sabi ni Sebastian at marahang hinawakan ang pregnancy test stick. Buntis ako. Tiningnan niya ang panganay na anak. Chelsea, you're a big sister now. Nanlaki ang mga mata ng kanyang panganay na anak. Really po? May baby brother na po ako? Mabilis siyang niyakap ng kanyang asawa at sabay silang umiyak sa tuwa na nararamdaman nilang dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na talagang buntis siya sa pangalawa nilang anak. Ito ang matagal na nilang gusto at ang magkaroon ng masaya at malaking pamilya sa kanilang bahay. Yay! May kapatid na po ako! Masayang sabi ni Chelsea. Tumawa si Sebastian at agad na binuhat ang anak. Yes, sweetheart. Magiging ate ka na ng kapatid mo. Hinalikan nito ang anak. Promise po, aalagaan ko po siya. May kalaro na rin po ako. Salamat po. Tumawa siya at hinalikan ng noo ng anak. Alam ko namang magiging mabuti kang kapatid, Chelsea. Ilang taon nang nakalipas magmula ng ikasal silang dalawa ni Sebastian. Nagkaroon sila ng bahay sa probinsya malapit sa kanyang mga magulang. Ngunit, naninirahan sila sa Manila dahil nag-aaral ang kanyang anak. Maraming nagbago at nangyari sa buhay niya magmula nang ikasal siya kay Sebastian. Ngunit, aaminin niya naging masaya at payapa ang puso niya sa piling nito. Nasabi mo na kina Mommy? Tumango si Sebastian habang inaasikaso ang anak nila. Tuwang-tuwa si Mommy nang malaman niyang buntis ka ulit. Gusto na niya ulit umuwi dito sa Pilipinas. Natawa siya. Si Mommy talaga. Tsaka sigurado ako ikakwento na naman niya sa mga kaibigan niya at magkakaroon na naman ng party sa bahay. Nakangiwing sabi ng asawa niya. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula na magkakilala ang mga magulang nilang dalawa sa mismong araw ng kanilang kasal. Hindi niya akalain na magkakasundo ang mga ito at mas magkakaroon pa ng malalim na ugnayan sa isa't isa. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula nang mamuno rin siya sa kumpanya ni Sebastian at magmula noon, naging katulong na siya ng asawa sa lahat ng pagkakataon. Gemma! Masayin niyang tawag sa kaibigan na kakarating lang. Nung sinabi mo sa akin buntis ka, talagang umuwi ako rito. Tiyakap siya ni Gemma at natawa. Oo, ikaw talagang una kong sinabihan eh. Actually, papunta na nga rito ang mga magulang ko. Nakangiting saan niya at humiwalay sa kaibigan. Naku talagang natupad na ang gusto niyong mag-asawa. Ang tagal naming hinintay na magkaroon ng anak. At ngayon narito na. At dalawa na sila. Ang saya lang. Nakangiting saad pa niya. Hinawakan ni Gemma ang kanyang kamay. Sobrang saya ko para sa iyo, Clara. Akalain mong isang maid ka lang tapos nakapangasawa ka ng mayaman? Ikaw na talaga. Teka, natatapakan ko yata yung mahaba mong buhok. Oo nga eh. Kaya pala masakit ang buhok ko. Tumawa siya. Binati ni Jem ang kanyang asawa na ngumiti lang at tumango dahil abala ito kay Chelsea na nagsusulat habang nanonood. Ilang taon na rin ang lumipas magmula nang magkahiwalay sila ni Gemma dahil nagkaroon na rin ito ng business at siya ang unang investor doon. Natutuwa siyang malaman na masaya na ang buhay ng kanyang kaibigan at ngayon, kaya na rin itong bilhin ng lahat ng gusto. May pasalubong ako sa iyo, Chelsea, sabi ni Gemma. Ano po yun, Ninang? Tanong ni Chelsea. Ngumiti si Gemma at binigay ang isang pink na paper bag. Maraming dress. Ikaw talagang iniisip ko habang namimili ako ron sa mall eh. Wow! Tumawa si Chelsea at agad na niyakap si Gemma. Salamat po, Ninang. Napakabait mo po.
Kaya ang sarap mo regaluhan talaga no? Ang sweet-sweet mo. Sana lang din makapag-asawa ka ng mayaman. Gemma, saway niya. Tumawa si Gemma. Ay naku, syempre dapat pareho kayo ng kapalaran no? Hindi pwedeng ikaw lang ang makatikim ng gwapo. Tinitikman po ang gwapo? Kuryosong tanong ni Chelsea. Napailing na lang siya sa tanong ng kanyang anak at natawa. Nang dumating ang hapon, ay dumating na ang mga inaasahan niyang bisita at nagkaroon nga ng malaking salo-salo sa bahay nilang mag-asawa. Hindi niya inaasahan na magiging isang masayang selebrasyon ang araw na ito dahil lang nagdadalang tao siya. Nakakagulat talaga sila. Sabi niya kay Sebastian na nasa gilid niya. Sinabi ko naman sa'yo, kapag sinabi ko kay mami pagbubuntis mo, magkakaroon talaga ng masayang selebrasyon. Natawa na rin siya at niyakap ang asawa na agad hinaplos ang buhok niya. Palaki na ng palaking pamilya natin, Seb. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya nating dalawang pagiging mag-asawa. Ngumiti ang lalaki. Kakayanin din talaga nating dalawa. Nangako kay tatay na ikakasal tayong dalawa at hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ilang taon na rin ang nakalipas at aaminin niyang gumaan talaga ang buhay niya magmula nang ikasal siya kay Sebastian. Gumaan ang buhay niya dahil nagkaroon siya ng asawang maaasahan at nagkaroon siya ng katuwang sa buhay na responsable sa lahat ng bagay. Dahilan para mas lalo niyang mapagtanto na maswerte siya. Cheers sa magandang buntis! Tinias ni Gemma ang wine glass. Humayo kayo at magpakarami. Saad naman ang kanyang ina. Tumawang ina ni Sebastian. I want more grandchildren. Napahawak na lang siya sa kanyang noo habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng mga ito. Na parang madali lang ang magkaroon ng anak, kaya natawa na lang siya at agad na napailing sa mga ito. Uminom siya ng juice at nakipagtawanan sa mga matatanda sa lamesa na pinag-uusapan niya agad ang pagiging tagapagmana ng kanyang mga anak. Talagang nakaplano ng future ng mga bata, sabi niya sa asawa. Yes, patagal ng plano na yun, babe. Lahat ng pagmamayari ko ay mapupunta sa kanilang dalawa. At lahat ng gusto nilang gawin, gagawin nila sa tamang edad. Saad ni Sebastian habang nasa tabi niya. Ayoko pa silang lumaki, babe. Gusto ko pa rin na baby ko sila. Pwede kaya yun? Tumawa si Sebastian. As long as you wish, babe. Tiningnan niya ang mga taong nagkakasiyahan dahil naglabas na nga ang ina ni Sebastian ng alak. Ngumiti siya at hinaplos ang tiyan niya habang nakasandal sa kanyang asawa na hinihilot ang bawat daliri niya. Masaya siyang makita ang mga mahal niya sa buhay na nagsasama-sama tuwing kailangan niya ng mga ito. Natutuwa siya simula sa umpisa, alam na niyang magiging masaya siya at ang buhay niya sa piling ng kanyang asawa at sa piling ng kanyang mga anak. Wakas. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.